Ayun, bakat yung sunog nyo. Sunog siya, oh. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo, eh. Kahit i-repair mo yan, masisira at masisira pa rin yan. Kasi nga, SMPS lang naman to, eh. Ito, meron na naman ulit tayong gagawin na subwoofer or JBL bar na 3.1 na active subwoofer. Okay siya, ito. JBL bar 3.1. Ano bang pinaka-issue or ano bang pinaka-problema ng JBL na subwoofer? Okay, ang kadalasang issue niyan is no power. Dami ko nang in-upload dito sa mga taga-subaybay natin. Alam nila yan na marami tayong nagawa na ganito. Yan, shoutout kay Sir ng taga Monumento na dinalan tayo or dinala rito sa atin para ipagawa. Ngayon, ito tinanggal ko na nga sana yung tornilyo niya, oh. Naiwan is isa. Ito, nakasilyo pa yan, ha. Tayo ulit makakauna dito. Although, bago siya nasira, mga nasa around 5 years na daw to, sabi ni Bossing. Kaya, pansinin nyo, yung sapin niya is natutuklap na. Okay, shoutout kay Sir Andrew. Ngayon, kakabitan natin ng kable. Kakabitan natin ng kable para mapakita ko sa inyo na wala ka siyang power. Okay, tapos gamit tayo ng bulb muna. Yan, nasa bulb tayo. Pansinin nyo, wala talaga siya, oh. Sa kanya kable to, ha. Good yung kable niyan. Okay, wala siyang power. Ngayon, ang gagawin natin dito ay i-convert natin from SMPS na supply. Kasi supply ito is SMPS. Ngayon, i-convert natin into ng transformer type na. Magre-rewind tayo ng transformer para i-inject dito or i-convert dito. Ito na lang or yun na lang yung pinakahuling option bukod dun sa may i-repair. Pero ako hindi ako nagre-repair nito kasi kadalasan sunog yung pyesa nito. Ngayon, ay kino-convert na lang natin na mas matibay pa. Sa dami kong nagawa dito, wala pa namang nag-back job, eh. Halos lahat goods. Ngayon, kakalasin natin para ipakita ko sa inyo yung pinaka-problema niya. Nakalas ko na yung board ng JBL natin. Ang hirap niyang kalasin, may pandikit pala dito. Nakadikit pala siya dito. Yung nahirapan ako pagkalas. Sabi ko, ba't sobrang tigas nito? Ayan, ito yung likod niya. Ito yung likod ng, or ito yung laman ng JBL na 3.0. Ito yung supply niya na primary. Ito yung secondary niya dito na side. Mula dito sa may, parang may putol na yan, oh, kalahati. Yan, primary side yan, tapos ito secondary side. Ngayon, paano malaman kung ano yung supply na kailangan sa may secondary niya? Or ano yung supply na lumalabas dapat? Ayan siya, oh, 36, oh. Yan, 36 BDC yan. Kapag nakasulat dito is 36, ibig sabihin 36 BDC yung secondary na papasok dito. Okay, kung 12 volts, 12 volts din yan. Yan lang pala tandaan sa isang transformer. Diba, transformer dito, yan lang pala tandaan kung ano yung secondary voltage niya. May nakasulat yan, tulad niya R36, oh. Ngayon, magre-rewind tayo na pasok sa may 36 VDC. Although, kahit wag natin isagad na 36, kahit mga 34 lang, okay na yun. Kasi tataas, baba naman yung supply, eh. 1.414 times mo sa VDC na ipapalabas mo para target mo is 36. Okay, magre-rewind tayo niyan. Tapos, tingnan muna natin yung tingnan muna natin yung kanito. Yung kalagayan ng board. Tingnan natin kung ano yung kalagayan niya. Bakit nawalan na siya ng power. Kadalasan dito na umuusok, eh. Or nasusunog. Okay. Teka lang, ah. Tapos, ilang tornilyo to? Teka lang. One man game tayo, eh. Wala pa tayong cameraman, eh. Matigas. Okay, bali ito, nakalas ko na, medyo mahirap na sa kalasin. Ayun, bakat yung sunog niya, oh. Sunog siya, oh. Diba, yan sinasabi ko sa inyo, eh. Kahit i-repair mo yan, masisira at masisira pa rin yan. Kasi nga, SMPS lang naman to, eh. Ganito talagang klaseng supply, medyo hindi siya ganun katibay. Although, pabor yan sa mga technician kasi may gagawin yung mga technician. Kaso lang, pag i-repair mo to, mahirapan ka. Kailangan may reference ka yung good na board para makuha mo yung mga value. Kasi pag nasunog yan, di mo na alam kung anong value na resistor na ilalagay mo dyan. Katulad yan, oh, anong value yan, eh, nasunog na yan. Okay, ngayon, magre-rewind ako ng transformer. Abangan nyo. Meron akong transformer dito, galing sa mga
Amplifier din ito. Ito siya, dual na or center top na 27027. Kaso pag i-convert mo siya ng 1.414, nasa around 38 volts. Sumobra siya ng 36. Try kong i-convert mo na ng DC to. Lagyan ko ng diode. Tingnan ko kung magiging 36 siya. Kung lalagpas, hindi natin itutuloy. Pero kung umabot siya ng mga 36 sakto, pwede natin ilaban. Kasi bababa naman yan kapag may load pa eh. Tingnan natin. And then ito, kasi kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kalakihan, di ba? Pero malaki na sa kwanto. Malaki na to kung sa personal naman eh. Oh. Ang gagawin nito is hiwalay. Para tumaas yung amperahe, ikuan natin siya, iwalay natin. Baga ito 36 ito, tapos 36. Bali, ang gagawin ko rito, dalawang diode na bridge type. Kung hindi man dalawang diode, magiging kuan siya. Yung hanap ako ng tag 6 ampere na 4 na piraso siguro, dalawa-dalawa. Okay, basta diskartehan ko muna ito. Ito na yung ginawa natin diskarte oh. Half wave ang dating nito. Naka half wave ang dating nito. Para magamit natin to, para tumaas yung amperahe, ito dalawa oh. Kasi hindi mo to pwedeng pagsamahin na dalawang walang diode. Magsushort niyan. Magsushort siya. Kasi yung tapping niyan, mali, sa lubong sila kasi niyan. Kaya gagawin mo, gagawa ka ng dalawang diode. Dito, dalawang diode. Lahat ng positive papunta rito. Lahat ng positive papunta rito. Papapansin nyo may guhit, di ba? Ito, 6 ampere ito. Yan, tapos pagsamahin mo sila, positive, tapos yung ground, papunta siya dito. Yan, kailangan may kapasitor para masukat natin yung voltahe na lalabas. Ngayon, i-plug natin. Okay. Naka-plug na yan. Tingnan nyo kung anong lalabas ng voltahe. Mga nasa around, yung voltahe dito, nasa around, 27. Napasok na yan kapag nilagay mo yan dyan sa may board. Babagsak pa yan. Babagsak pa kasi may load siya. Ito, naka-reverse tayo. Ayan, 37 point, ayun, magte-38 siya. Na tingin ko, pasok yan. Okay. Pasok na yan. Pwede na yan. Ang gagawin ko, i-wire natin papunta dito sa may dito. Tingnan natin kung magda-drop siya. I-inject natin siya dito. Tingnan natin kung magda-drop. Niload na natin. Nilagay na natin dito sa may pinaka min amp niya. Okay, connection, positive. Diretso lang siya dito sa may positive side. Huwag kayong magkabaliktad dyan guys ha. Tandaan nyo ha. May palatandaan naman eh. Kung saan yung may guhit na kapasitor, yan yung negative side. Yung walang guhit, yan yung positive. Tapos ito yung diode kasi ito eh. Diode to papunta dito sa may chopper or sa may transformer niya. Papasok sa dyan, AC, tapos labas is magiging kwan siya, yung DC na. Kaya positive to. And then ito, ground is diretso lang din naman yan. Okay, dito tayo magkakabit ng ground, tapos positive. Okay, orange na yan, papunta dito. Okay, gumamit lang tayo ng extra kapasitor pa. Although, balak ko siya lagyan ng isang kapasitor pa naman eh. Ngayon, ito yung tester natin, pansinin nyo. Ano magiging kalabasan ng voltahe? I-plug natin. Tapos tingnan nyo kung magkakaroon siya ng power ha. Okay, on natin. I-plug natin dito. Oh, ayan na, umilaw na siya oh. Oh, nagbi-blink-blink na, di ba? Naghanap na ng kapares yan. Ngayon, ito siya oh. Ito yung supply niya. Magda-drop yan kasi may load na eh. Teka lang ha. Magda-drop yan. Ito. Tapos, dito, pansinin nyo, nasa 35 na lang siya oh. Diba? Nasa 35 na lang siya oh. Pasok na. Ayan na yan. Oh, 35.9 na lang, nasa around 3016. Saktong-sakto. Saktong-sakto siya. Ngayon, ano bang gagawin natin? Ayan na yan. Ang gagawin na lang dito is kakatingin to. Kakatingin to dito. Pwede yan kakatingin yung diode. Kahit na or kahit di nyo natatanggalin yung diode eh. Pero ako, much better siguro tanggalin na lang yung diode. Okay, tanggalin na lang. Or di kayo katingin dito. Kakatingin mo dito para hindi nagagana yung diode dyan. Okay, katingin na lang sa dyan. Tapos, dyan tayo mag-inject na lang ng supply. Diretso na yan, kumbaga. Okay? Iwawiring natin. Ituturo ko naman sa inyo kung paano yung ikakating natin. Eto, kinating na natin to dito ha. Focus. Yan, kinating natin to dito. O wala na itong diode, di nagagamitin itong diode. Tapos pula. Ito yung wire na to. Speaker wire nga to eh.
Yan. Tapos, papunta yan dyan sa may kapasitor mamaya. Yan. Papunta yan dyan sa may positive. Tapos, itong ground, diretso lang to. Common ground. Ito. Kaya kinating din natin to dito. Para wala lang sa gabal. Kinating natin to. Tapos, i-inject mamayaan dito. Sa may negative side ng kapasitor. Or sa may wire na itim. Tapos, dito sa may wire na primary naman. Ito, primary ulit to. Yan. Dito, ito kasi AC to, kailangan magamit kasi natin to. Kailangan magamit to para dito sa may socket dito. Ayan, para sa socket dito. Ngayon, ito kasi fuse ito eh. Mula dito papunta dito, tatawid yan, fuse yan. Tapos kinating natin to dito. Kinating natin to dito. Yan, hanggang dito, tapos dito tayo magkukonek. Yan, sa may kabilang linya yan. Papunta yan dito sa may AC line ng transformer. Okay, kabila. May fuse na tayo. Kailangan may fuse din eh. Tapos, ang kabila niyan is ito. Diretso to, papunta rito. Ito naman yung kulay itim na to. Diyan tayo nagkukunik. Mula dito, papunta rito. Tapos, kinating natin to dito. Yan, kinating natin. Okay, para wala na sa gabal. Hindi nagagana itong area na to. Hindi nagagana yan. Mag-inject na lang tayo. Yung wire na to, kukunik natin dito mamaya yan. Okay, dito. Tapos, yung ito naman, ikukunik natin dito sa may secondary. Okay, balak kong palitan ng kapasitor to. Maghanap ako ng, ito, kahit ito, 63, pwede na ito eh. Na 10,000. Tapos, dito natin siya ilagay mamaya, oh. Iksian na lang natin yung wire. Okay, sige, ayusin ko ah. Isalpak na natin or, na-secure na natin yung transformer doon sa loob. Okay, yan siya, oh. Ayan, tinakatornilyo yan. Maganda eh, kasi yung AI core, may butas na siya or may plate na holder ba ng transformer. Ikon mo na lang siya, ikukunik mo na lang siya or itutornilyo mo na lang. Okay, tapos yung capacitor, nilagyan natin siya dyan, oh. Pinutasan ko lang tong fiber na to para maitornilyo natin na maayos yung transformer. Hindi naman siya malalaglag. Okay, ayan siya, oh. Nakasalpak. Tapos, ayan, ito AC. Kailangan isalpak mo pa rin to para gagana pa rin yung AC cord. Sasalpak sa dyan, tapos papasok dito sa may isang fuse, isang linya, papunta doon sa may AC line ng transformer. Na-secure na natin yung transformer na yun, okay na. Tapos yung wire na secondary, yung may kapasitor na yan, papunta dito yan sa may, esensya na, medyo nawala ako sa rhythm, may customer. Pupunta dito sa may secondary line. Yung kulang na lang dito is yung transformer. And then, discarded yan guys, para may tornilyo nyo yung mga transformer sa loob. Kailangan iangat mo na tong, yung speaker. May tornilyo sa ilalim yan, tanggalin nyo muna para mas malaya kayo makapag-tornilyo dun sa may loob. Okay, yan lang yung tip ko sa inyo. Ngayon, salpak natin. Salpak natin ha. Sensya na, one man game tayo. Siyempre magkakaroon ng power yan. Yan na siya May ilaw-ilaw na Ibang method naman yung ginamit natin dito kasi hindi siya transformer, hindi siya yung toroid, EI core naman to eh. Okay, yan siya nagbi-blink-blink na. Naghanap na ng kapares yan. Yung soundbar niya, nahanap na niya para mag-connect. Kasi yung pinaka processor is nandun sa may soundbar. Hindi mo mapapagana to. Hindi natin matitesting to. Matitesting lang ito sa may soundbar na. Kapag nakakonect na siya sa may soundbar. Okay, ngayon ibabalik ko to sa may pinaka case niya. Balik na natin. Pansinin nyo, nagbi-blink-blink na siya Para wala lang nangyari, di ba? Parang wala lang nangyari Buhay na siya ulit. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit ako sa inyo kung paano mag-convert ng yung JBL na bar na 3.1 from SMPS, no power. Tapos i-convert siya ng transformer type. Okay? Yan, okay na. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.